Ganito kalakas ang bagong team ni Klay Thompson ngayon na Dallas Mavericks. Mukhang tama si Mark Cuban sa kanyang sinabi na ang kulang sa kanila noong nakarang season ay itong si Klay Thompson, kaya bigo silang matalo ang Boston Celtics. Kung ating titingnan itong kanilang panibagong Big 3, si Luka, best scorer sa NBA history, kumakamate ito ng triple-double. Sabayan mo pa ng Kyrie Irving na best finisher, best ball handler sa history ng liga. Pangatlo itong si Klay Thompson, best shooter, one of the best snipers sa NBA history. Kahit nasabihin na nating wala na siya sa kanyang kapanahunan way back nung siya nasa Golden State Warriors pa, hindi naman niya kinakailangang ibigay iyon sa Dallas Mavericks gayong marami na siyang kasama, si Luka pa lang and Kyrie Irving. Double threat na yon sa mga kalaban. Kumbaga sa madaling salita, maliliit na lang na bagay ang gagawin nitong si Klay Thompson na siguradong magkakaroon ng malaking impact para sa kanilang kupunan. Shooting, yan ang first priority ni Klay Thompson na kanyang maibibigay. Marami na ang magbabantay kay Luka at kay Kyrie Irving. Itong si Klay Thompson siguradong ito'y maiiwanan talaga, magkakaroon ng open shot. Maliban dyan, maganda rin ang kanyang status ngayon dahil wala na siyang malaking papel kumpara nung siya'y nasa Warriors pa. Ngayon sa Dallas Mavericks, relax na lang siya. Maghihintay na lamang siya ng pasa galing kay Luka at kay Irving. Maliban sa kanilang tatlo, ang composition ng kanilang lineup ay maganda rin. Actually, walang nagbago sa kanilang kupunan. Nadagdagan pa sila ng isang Spencer Dinwiddie. Yung kanilang depensa naman maganda rin kay PJ Washington at kay Daniel Gafford. Kaya sa ngayon hindi maitatanggi na kabilang sila sa mga top Big 3 top teams sa NBA. Para sa inyong mga idol, anong record ang ipipredict mo sa Dallas Mavericks sa regular season? I-comment lang yan. Kinumpirma mismo ni Dave McMenamin, isang NBA insider senior para sa ESPN, na hindi pa ito yung huling season ni LeBron. Palaisipan para sa mga netizen at sa mga NBA fans kung saang team nga ba tatapusin ni LeBron itong kanyang career, sa Lakers ba o babalik siya sa kanyang mother team na Cleveland Cavaliers. Ngayon pa man walang may nakakaalam pa tungkol dito. Tanging si LeBron lang. Kasama na kung kailan ba siya magre-retiro. Tanging si LeBron lang ang nakakaalam. Subalit ayon mismo kay Dave McMenamin, mayroong mga senyales kung ito na ba ang huling season ni LeBron, kung siya'y magre-retiro na. Napakasimple lang. Kung magre-retiro ang isang LeBron, siguradong magkakaroon ng tour. Malalaman natin yan sa national television. Bawat laban, bawat pagbisita sa mga road games ay espesyal dahil yan na ang huling season ni LeBron. Huling beses na maglalaro ang isang katulad niya. Hindi rin naman isinasantabi ang posibilidad na baka hintayin pa niya si Bryce James na makapasok sa NBA. Pero sa mga puntong ngayon ay 44 years old na siya, no? Matanda na. Para sa akin naman, habang tayo naghihintay dyan ay i-appreciate na lang natin yung mga huling yugto ni LeBron sa kanyang NBA career sa paglalaro, ano? Imbes na magbangayan, debatihan, awayan, mga pang-hate, why not i-appreciate? Spread love mga idol. Dahil sigurado akong wala nang susunod na LeBron sa NBA.